Ano man ang harapin natin sa buhay, lalong-lalo sa mga mabibigat na sitwasyon, oh, come on. Malakas ang loob ko kasi ang Diyos ang nasa likuran ko, 'di ba? So, ano naman yung mga puwedeng nating gawin? Practical implication naman tayo siyempre. Ang Diyos naman laging gano'n, eh, okey? Let go of the past, ika nga. Encourage one another to release the burden of their past and focus on the present moment. Minsan gano'n tayo. Bago natin sabihin sa mga kakilala natin na humaharap ng mga obstacles sa buhay, sabihin natin sa sarili natin. Kasi once na natulungan natin yung sarili natin or magtulungan tayo, 'di ba, sa fellowship, merong panalangin, merong kantahan, merong encouragement, merong kainan, and of course, meron kayong quality time. Kaya nga mahalaga yung cell group. Okay? Kaya nga nung una pa man tinuturo na namin sa inyo, meron kayong accountability sa inyong mga kapatid. Kung hindi siya umattend ng church, tol, bakit hindi ka nakaka-attend, tol? Miss na miss ka na namin. Okay, accountability. Kung may problema ka, kapatid, tulungan kitang manalangin sa ating Panginoon. Well, hindi lang natin sinasabi, tinutulungan din natin physically. Tinutulungan din natin, may oras din tayo sa kanila na kausapin yun, tao na yun, na nangangailangan ng encouragement. Pangalawang implication na pwede natin gawin, set a new goals, okay? Inspire others to set new goals and work towards achieving them. Paano ba to? Yun lang, natural lang na magbahagi ang bawat isa ng mga kabigatan sa buhay at magtulungan ang bawat isa. Of course, mayroong mga gagawin. Siyempre, titignan natin kung gaano kabisa yung meron kayong tinitignan na isang kapatid, binabantayan na isang kapatid, hindi para husgahan, kundi para tulungan na pagtagumpayan yung kanyang mga problema. Okay, number 3, seek support. Okay, suportahan natin. Remind others that they don't have to go through their new start alone. Hindi, sama-sama kayong mag-umpisa. Sa pamilya nyo, lalo na, okay anak, nung last year, parang hindi natin binigay yung the best natin sa ating study. For now on, let's be focused on what is priority sa buhay natin. Lalo-lalo na sa inyong mga pag-aaral. At kami mga magulang naman, lagi naming alalahanin na kayo ay nag-aaral, kailangan naming mag-focus sa aming mga gagawin, sa mga trabaho. 'Di ba? Merong meeting, family meeting dapat. Merong prayer dapat sa buong pamilya. Or sa isang community kung meron kayong kinaaaniban sa school. Okay? Kung kayo ay mga officers ng class nyo, okay? It's simply as that. Being a Christian is not a boring anymore. Sa katotohanan nga, lahat ng aspeto ng pagiging Christian